Bukod sa eksaktong kakayahan, nakakuha rin ako ng karagdagang kakayahang, regeneration, sa pagkakataong ito. Asensya ng puno demonyo. Ito ang pinakamahusay na materyales para pasiglahin ang potensyal, perpekto ito para sa akin. At pagkatapos ay may malakas na pagsabog kaya't medyo natakot si Feng Chong. Biglang lumitaw sa harapan niya si Lin Longyu at sinabi, Feng Chong, sandali lang. Pupunta ako para iligtas ka. Ngunit nang tumingin siya sa unahan, ayos lang pala si Feng Chong. Sabi ni Lin Longyu, ikaw ang pumatay sa puno demonyo. Sumagot si Feng Chong, mukhang nagising ko ang kakayahang pampalakas ng katawan. Mas malakas na ako ngayon kaysa dati. Naging kampante ang puno demonyo kaya natalo ko siya sa ilang galaw lang. Sabi ni Lin Longyu, pero isa ka lang namang ordinaryong tao dati na walang talento. Napakalakas mo na ngayon kahit ilang araw pa lang ang lumipas, hindi ka panipaniwala. Sagot ni Feng Chong, ito'y simpleng lakas lang batay sa ranggo, wala pang dapat ipagmalaki. May mga A-rank at S-rank na gising na sa buong mundo. Kung ikukumpara sa kanila, wala pa tayo sa kalingkingan. Sabi ni Lin Longyu, may punto ka, siguro mababa lang talaga ang perspektibo ko. Tara na, umalis na tayo sa gubat. Pagkatapos nito, sinabi ng guro sa lahat ng estudyante. Ngayong araw, nais kong purihin ang class president na si Lin Longyu at si Feng Chong. Lumaban sila ng buong tapang sa puno demonyo sa pagsubok at hindi umatras. Walang ibang sinabi ang guro, ngunit nagulat ang lahat ng estudyante. Si Feng Chong, bystander lang naman siya Deserving ba siya ng papuri mula sa guro? Kay Lin Longyu dapat mapunta ang karamihan ng kredito, hindi ba? Anong silbi ng papuri kung wala namang gantimpala? At naisip ni Sean Tianyu, muraing demonyo yang si Feng Chong. Ako dapat ang nakapatay sa puno demonyo. Pagkatapos ay may dumating na isang estudyante at nagsabi, si Feng Chong ay sa inyo bang klase? May naghahanap sa kanya. Naisip ni Feng Chong, sino pa ba ang pupunta sa akin maliban sa kapatid ko? Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang lalaki, ang lone wolf, at may lalaking nagsabi sa kanya. Narito na siya. Tumingin si Feng Chong sa unahan at nagtanong, sino yung lalaking may puting buhok? Ang lone wolf, pangalawang leader ng Demon Hunter Department. Siya rin ang lumitaw sa Tai noong huling beses. Nabunyag na ba ang impormasyon tungkol sa aking demon transformation? Kalilimutan ko na lang. Wala nang silbi ang mag-alala pa ngayon. Sinusubukan kong manatili sa anyong tao kaya ayos lang ako. Pagkatapos, tinanong ng lone wolf si Feng Chong. Ang bilis mong nakarating dito. Ikaw si Feng Chong, tama ba? At sumagot si Feng Chong. Oo, bakit ako hinahanap ng isang demon hunter? Sagot ng lone wolf. May tip mula sa publiko. 4 na araw na ang nakalipas, isang binatilyo ang nagligtas sa isang batang babae mula sa isang demon blade. Na-trace na namin ang profile. Ikaw pala ang nagligtas sa batang babae. At tumatawa namang sumagot si Feng Chong. Maliit na bagay lang yun. Ang tapang ay isang tradisyonal na birtod sa aming bansa. Pero sinabi ng lone wolf. Pero alam mo ba, pagkatapos mong iligtas ang batang babae, isang blue demon ang pumatay sa demon blade na yon. Nagulat si Feng Chong sa narinig mula sa lone wolf at hindi agad makasagot. Sabi ni Bong Chen sa lone wolf, Blue Demon pala ang may kagagawan. Alam ko, napanood ko sa balita sa TV. Kilala rin siya bilang Demon Lord. Samantala, palihim na nakikinig si Long Yuer sa pag-uusap nila. At iniisip niya, paano napasangkot si Feng Chong sa mga tao ng Demon Hunting Union? Sabi ng lone wolf. Base sa oras ng mga pangyayari, malamang nagkita kayo ng Demon Lord. Pwede mo bang ikwento kung ano ang nangyari? Sagot ni Feng Chong. Oo, nagkita kami. Dumating siya pagkatapos kong iligtas ang batang babae. Malubha akong nasugatan noon. Nakipaglaban siya sa Demon Blade habang nakatago lang ako't nanunood. Tinanong siya ng lone wolf. Saan siya nagtungo pagkatapos patayin ang Demon Blade? Sagot ni Feng Chong. Pagkatapos ng laban, umalis ang Demon Lord at nawala na lang sa eksena. Pero nagduda ang lone wolf at sinabing, sinuri ko na ang maraming surveillance cameras. Walang bakas ng Demon Lord sa kahit alin doon. Isa lang ang lohikal na sagot. Hindi umalis ang Demon Lord sa lugar na iyon.
Bagkus, pinagsama niya ang sarili niya sa iyo. At gamit ang kakayahang panawagan, hinuli ng lone wolf si Feng Chong. At iniisip ni Feng Chong, napakalapit na nito sa lakas ng isang class, hindi na ako makakatakas. Pagdating ni Long Yu sa lugar, agad siyang sinalubong ng lone wolf na umatake at sinabing, walang sinumang pinahihintulutang makialam sa mga opisyal ng Demon Hunting Union. Nakita ni Long Yu ang lakas ng lone wolf at napaisip, lintik, napakalaki ng agwat ng lakas namin. Sabi ni Feng Chong sa lone wolf, hindi ako ang Demon Lord, maniwala ka. Pero hindi siya pinaniwalaan ng lone wolf at sinagot siya, sa dami ng ebidensya at magkakaugnay na pangyayari, mahirap hindi pagdudahan ang pagkatao mo. Kung gusto mo talagang patunayan na wala kang kasalanan, tanggapin mo na lang ang pagsusuri. Ginamit ng lone wolf ang kapangyarihan niya para suriin kung may demonic aura si Feng Chong. At habang ginagawa ito, iniisip ni Feng Chong, kung mabunyag ang lihim ng pagiging demonyo ko, mamamatay ba ako ngayon? Pero walang naramdamang demonic aura ang lone wolf kay Feng Chong at napaisip ito, kakaiba, hindi ito ang inaasahan ko. Walang kahit anong bakas ng enerhiya ng demonyo sa katawan ng batang to, puro enerhiya lang ng isang normal na hunter. Sabi ng lone wolf kay Feng Chong, mukhang nagkamali ako sa paghusga ngayon. Malaya ka na, at iniwan niya si Feng Chong para umalis, ngunit hinarang siya ni Long Yu at sinabing, ganun na lang. Basta mo na lang kami iiwan matapos mo kaming apihin. Pero sabi ni Feng Chong, Long Yu, hayaan mo na. Habang papaalis ang lone wolf, sinabi niya, tandaan kita, bata. Magkikita pa tayo. Sinagot siya ni Feng Chong, sana hindi na tayo muling magkita. At iniisip niya, buti na lang at hindi niya nahanap ang kapangyarihan ng Demon Slayer. Lumapit si Long Yu kay Feng Chong at nagtanong, ayos ka lang ba, Feng Chong? Sagot naman niya, oo, sana sa susunod hindi basta-basta nag-aakusa ang Demon Hunting Union. Napabuntong hininga si Long Yu, ang daming kailangang intindihin ngayong araw. Gusto mo bang kumain tayo sa labas ngayong gabi? Pumayag si Feng Chong at naisip, nag-imbita sa akin si Long Yu para mag-dinner. Habang naglalakad sila ni Long Yu sa ilalim ng liwanag ng buwan, iniisip ni Feng Chong, maganda talaga si Long Yu. Napalingon si Long Yu nang nahihiya at nakita ang isang magkasintahan na magkahawak kamay habang naglalakad. Pagkatapos, inabot din niya ang kamay ni Feng Chong at sinabing, Feng Chong, hawak tayo ng kamay. Ngayon, sabay nang naglalakad sina Feng Chong at Long Yu na parehong nahihiyang ngumiti. Tanong ni Feng Chong, Long Yu, date ba to? At sumagot si Long Yu, siguro, medyo. Pero sa isip ni Long Yu, Chang, bakit kailangan mong maging sobrang direkta? Habang pareho silang naglalakad paaban, may biglang lumitaw sa harapan nila, si Shounan, mula sa hanay ng mga mangangaso. Tinanong ni Shounan si Feng Chong, sino siya? Tinanong din ni Long Yu, kilala niyo ba ang isa't isa? Sa isip ni Shounan, nakita ko si Feng Chong sa Hunters Union at akala ko ay single siya. Plano ko sanang yayain siyang mag-dinner kapag libre na ako. Sabi ni Feng Chong, siya si Long Yu, kaklase ko. Sabi ni Long Yu, matagal na kaming magkaibigan ni Feng Chong mula pagkabata. Sa isip ni Shounan, mga kaibigan mula pagkabata. Ibig sabihin halos wala na akong tsansa kay Feng Chong. Ngayon ay umalis na si Shounan. Tinawag siya ni Feng Chong, Shounan, kung wala kang gagawin ngayong gabi, bakit hindi ka sumama sa amin sa hapunan? Pero tumanggi si Shounan at sinabing, uuwi na ako. Habang paalis siya, sinabi niya kay Feng Chong, kapag libre ka, huwag mong kalimutang puntahan si Vice President Uyang. Gusto kanyang turuan kung paano lumaban. Sumagot si Feng Chong ng palm kay Shounan at naisip niya, buti na lang at hindi siya nagkamali ng akala. Nang nakaalis na si Shounan, sinabi ni Long Yu kay Feng Chong, parang ayaw mong umalis ah. Tumawa si Feng Chong, hindi kailangan pa nating kumain. Sabi niya, fair na. May masarap na barbecue restaurant malapit lang dito. Sabi ni Long Yu, medyo napagod ako ngayong araw. Sabi ni Feng Chong, babuhitan na lang kita. Sagot ni Long Yu, nakakahiya naman yan. Sabi ni Feng Chong, sabi ko buhat, hindi sakay. Sabi ni Long Yu, pareho lang din yun. Hindi mo ba ako laging pinapasakay noon nung bata pa tayo?
Pagkabanggit nito, naalala ni Fong Chong ang kanyang kabataan noong pumapasok pa siya sa paaralan. Isang beses, nadulas siya at silang dalawa ni Long Yu ay bumagsak sa daan. Umiyak si Long Yu. Sabi ni Fang Chang, "Long Yu, huwag kang umiyak. May tsokolate ako dito. Kainin mo to, mawawala ang sakit." Pagkarinig ni Long Yu, tumigil siya sa pag-iyak at pareho silang naging masaya. Ngayon, habang buhat ni Fong Chong si Long Yu, tumatakbo siya. Makikita sa susunod na eksena na kumain na sila ng barbecue. Sabi ni Fong Chong, "Ang sarap ng barbecue sa restaurant na to." Sa isip ni Long Yu, abala lang siya sa pagkain, hindi man lang ako kinakausap. Bigla silang may narinig na mga tao na nagkukwentuhan. Sabi ng isang lalaki, "Narinig niyo na ba? May natagpo ang sunog na bangkay ng babae sa kalapit na kalsada." At sinabi ng isa pang lalaki, "Oo, pumunta ako sa pinangyarihan, at ang bangkay ay nakasabit sa poste." Sabi ng unang lalaki, "Napakalungkot naman yan. Wala pa silang alam kung sino ang gumawa nito." Matapos marinig ang usapan ng dalawang tao, sinabi ni Fong Chong, "Ang aking mga magulang ay sinunog din hanggang mamatay. Ngayon na may naririnig akong kahalintulad na insidente, parang may kakaiba akong nararamdaman." Kaya sinabi ni Long Yu, "Halika na, tingnan natin." Umalis silang dalawa, at sabi ni Fong Chong sa isip niya, talagang tuloy-tuloy ang kaguluhan, alon-alon ng kagimbal-gimbal na mga pangyayari. Pagkarating nila sa lugar, marami ng tao ang nagkakagulo. Nakita nila ang bangkay, buong katawan ay sinunog. Nakasabit ito sa poste. Ang mamamatay tao ay baliw. Isinabot pa talaga niya ang katawan sa poste, ani Long Yu. Habang tinitingnan ang sunog na katawan, sinabi ni Fong Chong, sinadyang sunugin ang bangkay sa gitna ng kalsada para takutin ang publiko at lumikha ng matinding takot. At sabi ni Long Yu, "Kung hindi ako nagkakamali, ang pattern sa noo ng bangkay ay simbolo ng simbahan ng mga demonyo." Nagulat si Fong Chong sa narinig. "Simbahan ng mga demonyo." Sabi ni Fong Chong, "Nakita ko na noon ang impormasyon tungkol sa Demon Church sa internet. Isa raw itong lihim na samahan ng mga demonyo." Sabi ni Long Yu, "Tama. Ang kamatayan ng maraming sibilyan ay inuugnay sa Demon Church. Karamihan sa kanila ay mataas na antas na mga demonyo. Palagi silang may iniiwang marka sa eksena pagkatapos ng bawat operasyon." Sa isip ni Fong Chong, sinunog sa kalsada ang mga magulang ko taon na ang nakaraan. Ngayon, may mga katawan ulit na sinusunog sa lansangan. Kapag pinagdugtong ang dalawang clue na ito, mas malinaw na ang katotohanan. Biglang may dumating na lalaki at may dalang bag. Ibinagsak niya ito. Napansin ni Fong Chong ang apoy na biglang sumiklab mula sa bag at kumalat sa paligid. Nagulat si Fong Chong at sigaw kay Long Yu, "Tumakbo ka na." Kumalat ang apoy at nasusunog ang mga tao sa paligid. Nagkagulo ang lahat. Takbuhan, sigawan, at halos wala ng direksyon. Gulat na gulat si Fong Chong, anong klaseng apoy ito? Sinabi niya kay Long Yu, "Ahabulan ko ang arsonist." Tumakbo si Fong Chong sa lalaking may dalang bag. Napansin ng lalaki na sinusundan siya. Naabutan siya ni Fong Chong at tinanong, "Sino ang nagpadala sa'yo?" Pero biglang sinunog ng lalaki ang sarili niya. Nagulat si Fong Chong. Mas pipiliin pa nilang magpakamatay kaysa sumuko. Anong klaseng organisasyon ang Demon Church? Kaya nilang pasukuan ng tao hanggang sa mamatay para lang sa kanila. Pagbalik ni Fong Chong kay Long Yu, sinabi nito, mukhang puppet lang siya. Ang tunay na may sala ay nagtatago pa. Sabi ni Fong Chong, "Tama. At baka hindi lang siya ang puppet na iyon." Dumating na rin ang mga bumbero at nagsimulang tumulong. Pero may ilan sa paligid na kumukuha ng video at nagsasabi, "Huwag kayong kabahan, kuha lang tayo ng video. I-upload mo agad." Ang daming basura ang nasunog. Ang amoy, parang inihaw na karne. Nagalit ang isang babae, "Paano ninyo nagagawang magbitaw ng ganyang kabastusan?" Isang pulis ang sumigaw, "Tigilan ninyo yan. Umalis kayo agad, baka bumalik pa ang mamamatay tao." Medyo nakahinga na ng maluwag sina Fan Cheng at Long Yu. Sabi ni Fong Chong, "Buti na lang at dumating ang mga Square. Bukas pupunta ako sa Hunters Union para hanapin si Joe Tai. Siguradong alam niya ang katotohanan sa likod ng mga insidenteng ito. Pakiusap, magpalive ka muna sa paaralan para sa akin." Sabi ni Long Yu, "Sige."
At naisip niya, talaga bang handa si Feng Chong na habulin ang Demon Church hanggang sa dulo? Isang makapangyarihan at nakakatakot na organisasyon ito. Kinabukasan, sa Hunters Union, nagsasanay si Feng Chong. Natutuwa ang chairman sa kakayahan niya. Sabi ng chairman, kapag umiwas ka sa kaliwang suntok ng kalaban, mag-ingat ka sa kanan. Sabay suntok kay Feng Chong.